Hello! Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Ngayong araw na ito ay gagawa po tayo ng espasol de ube. At ito po ang ating mga kailangan. So meron po tayo ditong glutinous rice flour, granulated sugar, coconut milk, water, condensed milk, lemon. So itong lemon, ang kailangan lang po natin dito yung skin ng lemon. So, lemon zest po ang kailangan natin. Then, syempre, espasol de ube, kaya kailangan po natin ng ube. At ang gagamitin ko dito ay yung halayang ube. Pwede rin po yung fresh na grated ube. Kaya lang, mag-add tayo ng sugar kasi matabang pa yun. Ito kasi sweetened na kasi halayang ube na ito. Kaya, tama lang yung mga gagamitin kong sugar. At saka yung condensed milk. Okay, ito po lamang ang ating mga kakailanganin sa paggawa po natin sa ating espasol de ube. Okay, medyo matagal gawin ito, kaya umpisahan na po natin. Okay, then ngayon po, ang una po nating gagawin dito sa medyo malaki-laking lutuan at malalim na kawali, ay ilalagay po natin itong ating glutinous rice flour. Ito po ay itutos natin or bubusahin natin ito. So, kailangan dito medium heat. Mga medium heat lang tayo dito. Then, tapos ilo-low heat natin siya kasi para hindi masunog. Kailangan po dito, aalagaan po natin ito ng halo. Okay, itutuloy po natin ito hanggang sa maluto o maitos natin itong. Okay, then ngayon pagkaraan po ng halos nasa 10 minutes na hinahalo natin ito. So medyo nag-i-start na siyang mag light brown. Then naaamoy na po natin yung aroma ng toasted flour. Okay, itutuloy po natin ng konti pa ito. So, another 10 minutes pa siguro. So, hinaan po natin yung apoy. So, kailangan ngayon nasa low heat na tayo dito. Then, ngayon, pagkaraan po ng 10 minutes, so, palagay ko okay na ito. Kasi, mabuhaghag na siya. Kailangan lang even yung pagkakatoast natin dito para maganda ang kalabasan ng ating espasol. Okay, turn off na po natin yung heat. Then ngayon, narito na po yung na-toasted natin na glutinous rice flour. Nagtira tayo ng halos 1 cup para noon dito natin i-roll yung mga espasol pagka natapos na nating lutuin. Okay. Ang susunod nating gagawin dito sa lutuan o sa isang malalim na kawali at medyo malaking lutuan, ilalagay po natin itong ating coconut milk. Okay. Then dito po, isama natin itong water. Then, lutuin po natin ito. Pakuluin natin itong gata o itong coconut milk. Then, ngayon po, kumukulo na itong gata. So, ilagay po natin itong sugar. Haluin natin. Then, kasunod po ng sugar, ilagay na rin po natin itong ube halaya. Okay. Haluin natin ito. So, tunawin natin dito sa gata itong halayang ube.
Okay, then ngayon po, halos tunaw ng lahat itong halayang ube. So, ang gagawin po natin, ilalagay natin itong toasted na rice flour. Paunti-unti lang nating ilagay. Madali lang matutuyo ito. Kailangan lang po, mahina lang yung apoy natin para hindi mabilis matuyo yung gata at saka yung ube mixture. Okay, natuyo na po itong gata. So, dito medyo magtatagal tayo kasi kailangan dito makuha natin yung tamang texture ng espasol. Kailangan lang po natin ng tiyaga sa paghahalo dahil mas tumatagal, mabigat haluin ito. Then dito ilagay po natin itong condensed milk. So ituloy natin ang paghahalo. Okay, then ngayon. So halos na sa 15 minutes na po nating niluluto itong espasol. So, mabigat na siyang haluin. Makunat na siya. Hindi na dumidikit. So, para sigurado tayo na talagang lutong-luto ito. Pati yung loob. Gagamit tayo ng dalawang wood na spatula. Ngayon, palagay ko okay na po itong espasol na niluluto natin. So, turn off na natin yung heat at i-transfer natin ito sa isang lalagyan. Okay? Then, ngayon, nahango na po natin itong espasol ube doon sa heat. Then, meron po tayo ditong isang medyo malaking tray. Nilagyan natin ng cooking paper. Dito po ay lalagyan natin itong natirang toasted na glutinous rice flour. Then dito po ilalagay natin itong espasol. Ayusin lang natin dito sa tray. Ayusin natin mabuti. Okay, hihintayin lang po natin itong lumamig o mag-cool down siya before nating i-cut sa gusto nating size.
Then, meron pa tayo ditong natitirang toasted na glutinous rice flour. So, ito ilalagay po natin dito sa top mamaya pag malamig na siya. Okay, maghihintay po tayong lumamig itong ating espasol before nating hiwa-hiwain. Then, ngayon po, narito na yung espasol na ginawa natin. After na nag-cool down completely, so, ang gagawin po natin dito, gugupit-gupitin na natin. Depende sa gusto nating laki nito o size. So, ikakat na natin. Okay, nalagyan na rin natin ng toasted rice flour itong ibabaw. So, dito po ang gagawin natin. Ikat natin. Then, itong mga nakakat natin, i-roll natin dito sa toasted rice flour. I-cover natin. Then, itabi muna natin dito. Okay, tatapusin lang po natin ikat lahat ito o gupit-gupitin. Then ngayon, pagkaraan po nating magupit-gupit lahat at ma-roll doon sa toasted rice flour, ito po ang kinalabasan sa pagkakagawa po natin sa ating espasol de ube or ube espasol. Ito po ay pwedeng magtagal ng 5 days to 1 week. Kailangan lang madry pong mabuti yung paghahalo natin sa espasol para hindi siya masira kaagad. Okay, sana po ay nagustuhan nyo ang pagkakagawa po natin sa reseping ito. Marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Thanks po. Bye!